we can have second batch New Beginner Bible Study this year. Nagagalak po ako na nagkaroon tayo ng ikalawang batch ng New Beginner Bible Study sa taong ito. Even though there is a heavy rain, you come today. At kahit na may malakas na ulan, kayo po ay nakarating ngayong araw. Through this New Beginner Bible Study, you can learn how to live a new Christian life. At sa pamamagitan ng Bible study na ito, ay malaman nyo kung paano makapamuhay ng bagong buhay Kristiyano. So I hope you can finish the whole session. Kaya umaasa po ako na matatapos nyo ang lahat ng session. Okay? Yeah. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. By the grace of God, we got saved and also we can still live our Christian life. Sa biyaya ng Diyos, kami po ay naligtas at patuloy na namumuhay sa aming buhay Kristiyano. Especially by the grace of God, we can have a New Beginner Bible Study from this week. At lalong higit, sa biyaya ng Diyos, kami po ay magkakaroon ng New Beginner Bible Study mula sa linggong ito. Please teach and guide us our Christian life through the Word of God. Pakiusap, turuan at gabayin niyo po ang aming buhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please open our heart and ears to the Word of God. Pakiusap, buksan mo yung aming mga puso at pandinig sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa mga oras na ito, mula sa simula hanggang sa matapos, ay umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's open to the Bible, Hebrew chapter 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Hebreo chapter 2. Hebrew chapter 2 verse 3. Hebreo chapter 2 verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Yeah, okay. The Bible says, our salvation is a so great salvation. Sinasabi po ng Biblia na yung ating kaligtasan ay dakilang kaligtasan. Why salvation is a so great salvation? Bakit po ang kaligtasan ay napakadakilang kaligtasan? Because our salvation determine our eternal life. Dahil yung ating kaligtasan po yung nagpapasya sa ating walang hanggang patutunguhan. Yeah. As you know, right? Only really saved people can go to eternal heaven. Gaya po ng inyong nalaman, tanging mga tunay na ligtas na Kristiyano lang yung papasok ng langit. But unsaved people go to eternal hell. Pero yung mga hindi ligtas na tao ay pupunta ng impyerno. So we can say that, right? Salvation is the greatest thing in our life. Kaya masasabi natin na yung kaligtasan ang pinakadakilang bagay sa ating buhay. Tama ba? Salvation is a really important and great thing. Yung kaligtasan ay pinakamahalaga at napakadakilang bagay. Yeah. So our salvation must be sure and clear. Kaya yung ating kaligtasan ay dapat sigurado at malinaw. Yeah. So you need to check yourself whether your salvation is true or not. Kaya suriin po ninyo yung mga sarili kung yung kaligtasan nyo ba ay tunay o hindi. Maybe you already know what's the gospel. Marahil nalaman na ninyo kung ano yung ebanghelyo. You already believe in the gospel. Sumampalataya na kayo sa ebanghelyo. That's why you could be saved. Kaya naman kayo po ay naligtas. But if you are really saved, you will have the evidence of your salvation. Pero kung kayo ay talagang ligtas, dapat na meron kayong ebidensya ng kaligtasan. What's the evidence of your salvation? Ano po yung katibayan ng inyong kaligtasan? Getting a salvation means getting an eternal life.
Yung pagkakaroon ng kaligtasan ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. When you get the salvation, you can have a true life. True life. Nung nagkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng tunay na buhay. Yeah. Let's open to the Bible. 1 John chapter 5. Buksan natin sa Biblia sa unang Juan chapter 5. 1 John chapter 5. Verse 11 and 12. 11 and 12. Unang Juan chapter 5 verse 11 at 12. 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Yeah. God has given us eternal life. Eternal life, right? Tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. If you are really saved, you have already eternal life. Kung ikaw ay talagang ligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yeah, this life is in His Son, right? Ang buhay na ito ay nasa kanyang Yeah, anak. we can get the eternal life through His Son, Jesus Christ. Makakuha tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. That's why verse 12 said, right? He who has the Son has a life. Kaya naman sinabi sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. When we get the salvation, our Lord Jesus already came to us. Nung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, yung ating Panginoong Kristo ay dumating sa atin. We has the Son, Jesus Christ, right? Siya po yung anak na si Kristo. That's why we have a eternal life. Kaya naman meron tayong buhay na walang We hanggan. have a true life. Meron tayong tunay na buhay. So, new life was planted in us. Kaya yung bagong buhay ay itinanim sa atin. We need to think about the characteristics of the life. Kailangan nating pag-aralan kung ano ba yung katangian ng buhay. Everything that has the life has a characteristics. Ang lahat ng bagay na may buhay ay may mga katangian. For example, outside you can see the tree. Halimbawa po, sa labas makikita nyo yung mga puno. You can see the tree, right? Outside. Makikita nyo po yung puno sa labas, di ba? It has the life, right? Meron po itong buhay. Tama po ba? That's why tree grow. Kaya naman yung puno ay lumalago. Because it has the life. Dahil meron itong buhay. May tanong ako. May the bulak-bulak. May tanong ako. Is this bulak-bulak has the life or not? Yung bulaklak ba na ito ay buhay o hindi? Yeah, hindi. Tama? That's why no change, right? Kaya naman walang pagbabago. No growth, right? Walang paglago. Because it doesn't have a life. Dahil wala itong buhay. But tree outside has the life. Pero yung puno sa labas, merong buhay. That's why it grow, it changes. It is changed. Kaya naman ito ay lumalago at nagkakaroon ng pagbabago. When you get the salvation, you have the life. Nung ikaw po ay naligtas, ikaw ay nagkaroon ng buhay. You have a true life, right? Meron ka ng tunay na buhay. That's why if you are really saved, you will grow in the faith. Kaya naman kung ikaw ay tunay na may buhay, ikaw ay lalago sa pananampalataya. As time goes, your faith will grow. At sa paglipas ng panahon, yung pananampalataya And mo ay also, lalago. you will have a change in your life. At magkakaroon ka rin ng pagbabago sa iyong buhay. You need to check yourself whether you have a change in your life or not. Kailangan mo suriin yung sarili mo kung meron ka bang pagbabago o wala sa buhay. Oh, I already believe in the gospel. Sumampalataya na ako sa Ebanghelyo. I am already saved. Ligtas na ako. You can say like that. Masasabi mo yung ganyan. But if you don't have any change in your life, it's something wrong. Pero kung walang pagbabago sa iyong buhay, merong mali. How can you testify your salvation is true? Paano mo mapapatotoo na yung kaligtasan mo ay totoo? If you don't have any change in your Kung life. wala kang kahit anumang pagbabago sa iyong buhay. 2 Corinthians chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5. Second Corinthians chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. 17. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yeah.
If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. When you get the salvation, you are in Christ. Nung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, ikaw ay na kay Kristo. And as Christ is in you. At si Kristo ay nasa iyo. So you became new creation. Kaya naman ikaw ay bagong nilalang. You are born again as a children of God. Ikaw ay pinanganak na muli bilang anak ng Diyos. You became new creation, right? Ikaw ay naging bagong nilalang. You have a new life. Meron ka ng bagong buhay. All the things have passed away. Ang lahat ng bagay ay lumipas na. You cannot live like before. Hindi ka na maaaring mamuhay gaya ng dati. You say you are already saved, but you don't have any change. Sinasabi mo na ligtas ka na pero walang anumang pagbabago. You live same life like before. Namumuhay ka na gaya ng dati. No any change. Walang kahit anumang pagbabago. How can you prove your salvation is true? Kaya paano mo mapapatutuhanan na yung kaligtasan mo ay totoo? If you have a true life, you will show your true faith through your change of your life. Kung meron kang tunay na buhay, mapapakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong buhay. James chapter 2. Santiago chapter 2. James chapter 2, 17. Santiago chapter 2 verse 17. 17 and 18. James chapter 2, 17 and 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Verse 17 said, right? Faith by itself, if it does not have a work, is dead. Sinabi sa verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Faith is dead. What it means? Yung patay na pananampalataya, anong ibig sabihin? It means it's not true faith. Ibig sabihin, hindi ito tunay na pananampalataya. Through this faith, you cannot be saved. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, hindi ka maliligtas. If you have a true faith, you can testify your faith is true by your work. Kung meron kang tunay na pananampalataya, mapapatotohanan mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng mga gawa. Right? Verse 18 said, someone will say, you have a faith and I have a work. Sa verse 18, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Show me your faith without your works. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa. I will show you my faith by my works. At ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Here the works mean your change in your life. Dito po yung mga gawa, ibig sabihin yung pagbabago sa iyong buhay. If you are really saved, if you have a true faith, you will show your faith is true by your works. Kung ikaw ay talagang ligtas, kung meron kang pananampalataya, may ipapakita mo ito sa pamamagitan ng mga gawa. I think you come to church today. Sa tingin ko po kayo pumunta ng church and you ngayong araw. attend this new beginner Bible study. At dumalo kayo ng New Beginner Bible Study. I think it's great changes in your life. Sa tingin ko, ito yung dakilang Right. pagbabago sa inyong buhay. Before, you are not the one who come to church on Sunday. Dati Right. hindi po kayo yung nagpupunta ng church tuwing linggo. Before, you are not the one who come to this kind of a new beginner Bible study. Dati, kayo yung taong hindi pumupunta sa ganitong uri ng Right. New Beginner Bible Before, Study. you don't have an interest in listening the Word of God. Dati wala kayong interes na makinig ng salita ng Diyos. But now you have a heart to listen to the Word of God. Pero ngayon may puso kayo na makinig ng salita ng Diyos. You have a heart to come to church. May puso kayo na pumunta ng church. Yeah, it's a change, great change, right? Ito po yung dakilang pagbabago. Yeah. But there are many people say, I'm saved. Pero maraming tao yung nagsasabi, ako ay ligtas. But they don't have a heart to come to church. Pero wala silang puso na pumunta ng church. Let's go to church. Let's go to church. Tara, pumunta tayo ng church. Let's just listen to the Word of God. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Ayaw. I don't have a mind to come. Wala akong panahon para pumunta. I'm busy. Abala ako. Next time. Sa sunod na lang. What it means? Ano pong ibig sabihin? Can we say that their faith is a real faith?
Masasabi ba natin na yung pananampalataya nila ay tunay na pananampalataya? They don't have any change, right? Walang anumang pagbabago sa kanila. So, yeah, if we have a true faith, yeah, we can show our faith is true through our change in life. Kaya kung meron tayong tunay na pananampalataya, may ipapakita natin yung pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabago sa ating buhay. Really saved Christian has a heart to preach the gospel. Yung tunay na ligtas ay may puso na ipangaral ang ebanghelyo. But some people say that I'm saved. Pero sinasabi ng ibang tao, ligtas ako. I can go to heaven. Pupunta ako ng langit. But they don't have a heart to preach the gospel. Pero wala silang pag-iisip na ipangaral ang ebanghelyo. They don't have a heart to evangelize their family. Wala silang puso na may evangelize yung kanilang pamilya. Something wrong, right? Merong mali. Yeah. So we have to testify our faith through our works, our change in life. Kaya dapat nating patotohanan yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagbabago. So check yourself whether you have this kind of change in your life. Kaya suriin ninyo ang inyong buhay kung meron kayong gantong uri ng pagbabago sa inyong buhay. Your salvation must be sure and clear. Yung kaligtasan nyo ay dapat na sigurado at tiyak. Okay? And today, we will think about first about the three stages of salvation. At ngayon, pag-isipan natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. Let's open to the Bible, Mark chapter 4. Buksan natin sa Marcos chapter 4. Mark chapter 4, verse 26. Marcos chapter 4 verse 26. 26 hanggang 28. Okay, 26 hanggang 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa, at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Yeah. Jesus said, right, verse 26, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Sinabi ni Jesus sa verse 6, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa. After then, what happened? Pagkatapos nun, anong mangyayari? 27, the seed should sprout and grow. Verse 27, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Because the seed has a true life. Dahil yung binhi ay may tunay na buhay. That's why the seed sprout and grow. Kaya yung binhi ay lumalago. And then there is a procedure. At merong unang pagsibol. 28. First the blade, then the head. After that, the poor grain in the head. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Yeah. So, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Anong ibig sabihin? Kagaya ito. Right? At first, seed, meron seed, right? Una po, merong binhi. Screen. Yeah. Meron seed, right? Meron pong binhi. Can you see? Yeah. This seed has the life, right? Yung binhing ito ay may buhay. That's why sprout, meron sprout. Kaya naman umusbong. Right? Gradually grow, right? At lumago. Yeah. Seed, we need to understand what it means the seed. Yung binhi po, kailangan nating malaman kung ano yung ibig sabihin ng binhi. Let's open Luke chapter 8.
Buksan po natin sa Lucas chapter 8, verse 11. verse 11. Luke chapter 8, verse 11. Chapter 8, verse 11, right? Now the parable is this: the seed is the word of God. Ngayon, ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yeah. Seed is the word of God. Binhi ay ang salita ng But Diyos. the word of God is the word that has a life. Pero yung salita ng Diyos ay yung salita na may buhay. Philippians chapter 2. Filipos chapter 2, Philippians chapter 2, verse 11. Filipos chapter 2, verse 11. Holding fast the word of life, right? The word of life. Holding fast the word of life. Pinapanghawakang mabuti yung salita ng buhay. Yeah. The word has a life, right? Yung salita po ay may buhay. So when we get the salvation, right? The word of God that has a life is planted us. Nung tayo po ay naligtas, yung salita ng Diyos na may buhay ay itinanim sa atin. Yeah. Luke chapter 8. Luke chapter 8. Lucas chapter 8, verse 15. verse 15. Okay, Luke chapter 8, verse 15. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Yeah, there is a good ground, right? Meron pong mabuting lupa. Here, the good ground means our heart. Yung mabuting lupa po, ibig sabihin yung ating puso. The condition of our heart. Yung kalagayan ng ating puso. Yeah, when we have a humble heart, it's a good ground. Kapag meron po tayong mapagpakumbabang puso, ito po yung mabuting lupa. Yeah, when we have through repentance heart, we have it's a good ground. Kung meron tayong pusong tunay na nagsisisi, ito yung mabuting lupa. In good ground, the seed that has the life planted, right? Sa mabuting lupa, yung binhi na may buhay ay itinanim. That's why it make a sprout. Kaya naman ito po ay umusbong. First, blade. Una ay usbong. Yeah. Second, head. Sunod po ay ang uhay. And the last, the grain. Full At grain. yung uhay na hitik sa butil. So, it can explain three stages of salvation. Kaya may papaliwanag po dito yung tatlong yugto ng kaligtasan. So first, blade. Una po yung usbong. Yeah. Second, head. Sunod yung uhay. The last, full grain. At yung uhay na hitik sa butil. The blade means start of life, right? Yung usbong po, ibig sabihin pasimula ng buhay. It explains salvation of our spirit. Ipinapaliwanag dito yung kaligtasan ng ating espiritu. Yeah, we get the salvation of our spirit by faith. Nagkaroon tayo ng kaligtasan ng espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. It is a grace of God. Ito ay biyaya ng Diyos. Let's open to the Bible, Ephesians chapter 2. Buksan natin sa Biblia sa Efeso chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8. Efeso chapter 2, verse 8. Chapter 2, verse 8. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Right? By grace, you have been saved through faith. Sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Here, the salvation is a salvation of a spirit. Dito po yung kaligtasan ay kaligtasan ng espiritu. Let's open 1 Peter chapter 1. Buksan natin sa 1 Pedro chapter 1. Chapter 1, verse 8 and 9. 8 and 9.
1 Peter chapter 1, 8 and 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 at 9. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah. Verse 9, right? Receiving the end of your faith, this is the salvation of your souls. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah. Salvation of a soul is the same salvation of a spirit here. Yung kaligtasan ng kaluluwa ay parehas sa kaligtasan ng espiritu. It is past tense. Ito po ay past tense o nakaraan. Already it's finished, right? Ito po ay naganap na. When you believe in the gospel, your soul will be saved. Kapag kayo po ay sumampalataya sa ebanghelyo, yung espiritu nyo ay maliligtas. It's already finished, right? Ito po ay naganap na. That's why it's a past tense, past. Kaya naman ito po ay past. Yeah, this is a salvation of a spirit. Ito po yung kaligtasan ng espiritu. Yeah, when you get this salvation, you are truly born again. Nung kayo po ay nagkaroon ng kaligtasang ito, kayo po ay tunay na ipanganak na muli. Being born again means your dead spirit became alive. Yung may panganak na muli, ibig sabihin, yung patay na espiritu ay muling nabuhay. Originally, your spirit was dead because of your sin. Sa katunayan, ang inyong mga espiritu ay patay dahil sa inyong kasalanan. But when you get the salvation, your dead spirit become alive. Pero nung nagkaroon kayo ng kaligtasan, yung patay niyong espiritu ay nabuhay. So, Ephesians chapter 2. Efeso chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 1. Efeso chapter 2, verse 1. Verse 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yeah. He made alive, right? He made alive who were dead in trespasses and sins. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yeah, we are spiritually dead because of a sin, right? Tayo ay mga spiritual na patay dahil sa kasalanan. But when we listen to the word of God, our dead spirit became alive. Pero nung napakinggan natin yung salita ng Diyos, yung ating patay na espiritu ay nabuhay. When you believe in the gospel, our dead spirit became alive. Nung sumampalataya tayo sa ebanghelyo, yung patay nating espiritu ay nabuhay. Yeah, that's the meaning of being born again. Yan po yung ibig sabihin ng maipanganak na muli. So when we get the salvation, right? We salvation of a spirit, yeah, our dead spirit became alive. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan, yung kaligtasan ng espiritu, yung espiritu natin ay muling That's why nabuhay. it is same meaning. We have a true life. Kaya parehong kahulugan na meron tayong tunay na buhay. It is called justification. Ito po yung pag-aaring ganap. We are sinner, right? Sa katunayan, tayo ay mga makasalanan. Yeah, but God, Jesus Christ, redeemed all our sin. Pero si Jesus, tinubos lahat nating kasalanan. That's why we become righteous. Kaya naman tayo ay naging matuwid. That's why it is called justification. Kaya tinawag itong pag-aaring ganap. God consider us, we are righteous. Tinuturing tayo ng Diyos bilang mga matuwid. Yeah. So when we get the salvation of a spirit, now we can go to heaven. Kaya nung nagkaroon tayo ng kaligtasan ng Espiritu, ngayon ay makakapasok na tayo sa langit. Yeah, this is a start. Ito po yung pasimula. Start of life. Yung pasimula ng buhay. It's the first stage of salvation. Ito po yung unang yugto ng kaligtasan. Okay. After then, second, at first place, second head. Pagkatapos po ng usbong ay yung uhay. Head means growth of life. Yung uhay po ay yung paglago ng buhay. Yeah. When it has a true life, it can grow, right? Kapag meron itong tunay na buhay, ito ay lalago. So it is called salvation of a character or life. Ito po yung tinatawag na kaligtasan ng buhay. If we are really saved, our life will be changed. Kung tayo ay tunay na ligtas, yung ating buhay ay magbabago. Our character
will be changed. Yung pag-uugali natin ay mababago. Yeah, our character will resemble more and more Jesus Christ. Yung ating pag-uugali ay magiging katulad ng kay Jesucristo. It is accomplished by obeying to the Holy Spirit. Ito ay may isa sa katuparan ng sa pamagitan ng pagsunod sa Espiritu Santo. So the Bible, let's open Philippians chapter 2. Buksan po natin sa Filipos chapter 2. Philippians chapter 2, verse 12. Filipos chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2, verse 12. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yeah, is that right? Walk out your own salvation with fear and trembling. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Here, salvation doesn't mean salvation of a spirit. Dito po yung kaligtasan dito ay hindi ibig sabihin yung sa Espiritu. It's already finished, right? Tapos na po iyon. We already finished it. We already learned, right? Napag-aralan na po natin na tapos na. Yeah, this salvation is just salvation of a character or life. Dito po yung kaligtasan ay kaligtasan ng pag-uugali o ng buhay. So it is a present tense, present. Ito po ay kasalukuyan. Present. Yeah. Let's open one more verse, 1 Peter chapter 2. Buksan pa po natin ng isa pa sa 1 Pedro chapter 2. Chapter 2, verse 2. 1 Pedro chapter 2 verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Right? Lumayo kayo tungo sa kaligtasan. Lumayo kayo tungo sa kaligtasan. Yeah, present, right? Present tense. Pangkasalukuyan. Don't confuse with the salvation of a spirit. Huwag po kayong malito doon sa kaligtasan ng Espiritu. Here, salvation is a salvation of a life. Dito po yung kaligtasan ng buhay. Many people have a misunderstanding in this verse. Maraming tao po ang nagkakaroon ng pagkalito sa talatang ito. They think we cannot accomplish complete salvation while we are still alive. Ibig sabihin nila na hindi natin maisa sa katuparan ng lubos yung kaligtasan habang tayo ay nabubuhay. Because they misunderstand this verse. Dahil mali yung pagkaunawa nila sa talatang ito. But this verse doesn't mean the salvation of a spirit. Pero yung talatang ito ay hindi nangangahulugan na kaligtasan ng Espiritu. This verse is a salvation of a life. Yung talatang ito ay kaligtasan ng buhay. We have to accomplish salvation of a life more and more. Kailangan nating maisakatuparan yung kaligtasan ng buhay ng higit pa. So it is called sanctification. Kaya tinatawag ito na pagpapakabanal. We learn why originally we are sinner, but we became righteous. Dahil sa katunayan tayo may makasalanan, pero tayo ay naging mga matuwid. We became righteous, but we still have a simple nature. Kahit na tayo ay naging mga matuwid, meron pa rin tayong likas sa pagkakasala. Even though we are already saved, we still have a simple nature. Kahit naligtas na tayo, meron pa rin tayong natural na pagkakasala. Our simple nature was not yet completely changed. At yung ating likas na pagkakasala ay hindi pa rin ganap na nagbabago. It does not change it immediately. Hindi po ito agad na magbabago. Gradually, we need to overcome our simple nature. Paunti-unti ay dapat na madaig natin yung likas sa pagkakasala. We have to accomplish more and more the holiness. Dapat na maisakatuparan natin ang kabanalan. That's why it is called sanctification. Kaya naman tinatawag itong pagpapakabanal. And this is our Christian life. At ito po yung ating buhay Kristiyano. So after salvation of our spirit, we need to accomplish salvation of our life. Kaya pagtapos ng kaligtasan ng Espiritu, kailangan nating isakatuparan yung kaligtasan ng buhay. That is our Christian life. Yan po yung ating buhay Kristiyano. Okay? After that,
After head, there is a full grain. Pagtapos po ng uhay ay merong bunga. Yeah, it is a fruit of life. Ito po yung bunga ng buhay. Yeah, it is a salvation of body. Ito yung kaligtasan ng katawan. It is accomplished when our body is resurrected. Ito po ay may isa sa katuparan pag yung ating katawan ay muling binuhay. But this is a future tense. Ito po ay sa hinaharap. Let's open to the Bible, Romans chapter 8. Buksan natin sa Roma chapter 8. Romans chapter 8, verse 23. Roma chapter 8 verse 23. Okay, chapter 8, 23. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkupkup at pagtubos sa ating katawan. Yeah. The redemption of our body, Ang right? pagtubos sa ating katawan. Yeah, redemption of our body is the same meaning, salvation of our body. Yung pagtubos sa ating katawan, ibig sabihin din ay yung kaligtasan ng ating katawan. Yeah. Let's open one more verse, Philippians chapter 3. Buksan pa natin ang isang verse, Filipos chapter 3. Philippians chapter 3, verse 20 and 21. Filipos chapter 3 verse 20 hanggang 21. 20 and 21. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon na hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Yeah. Verse 21 will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. Sa verse 21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Even though we are saved, we still have a lowly body. Kahit na tayo po ay merong hamak na katawan. Our body, right, is a corruptible body. Yung ating katawan po ay masamang katawan. Yeah, our body is a mortal body. Yung ating katawan ay mortal na katawan. Yeah, it's not perfect, right? Hindi po ito perpekto. But someday, our Lord Jesus Christ will come again. Pero balang araw ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik. Yeah, when Jesus comes again, save the people, their body will be resurrected. At sa muling pagbabalik ni Jesus, yung katawan ng mga ligtas na tao ay muling mabubuhay. Then our lowly body transform to glorious body. At yung ating mga hamak na katawan ay magiging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Like the body of Christ. Gaya ng katawan ni Kristo. It's a resurrection. Ito po right? yung muling pagkabuhay. Yeah, it's a salvation of body. Ito po yung kaligtasan ng katawan. 1 Corinthians 15. Unang Korinto chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto chapter 15. Verse 51. Verse 51 hanggang 53. Chapter 15, 51 hanggang 53. Basahin po natin ng sabay-sabay. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis na walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yeah. When there is a last trumpet, Jesus comes again, right? Kapag tumunog yung trumpeta, si Jesus ay muling dadating. Yeah. Then it happened. 53. This corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. At sa verse 53, itong may pagkasira ay magbibihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. It is a resurrection, right? Ito po yung muling pagkabuhay. It is a salvation of a body. Ito po yung kaligtasan ng katawan.
So it is called glorification. Kaya tinatawag ito na pagluluwalhati. Because our lowly body changed to a glorious body. Dahil yung ating hamak na katawan ay mababago sa isang maluwalhating katawan. It happened when Jesus comes again. Ito po ay mangyari sa muling pagbabalik ni Jesus. Yeah. So, let's summarize. Kaya buurin po natin. We listen to the gospel. Na pakinggan po natin ang ebanghelyo. Right? At that time, we believe in the gospel. At sa pagkakataong yun ay sumampalataya tayo sa ebanghelyo. Yeah. Then we are born again as a children of God. At tayo ay naipanganak na muli bilang anak ng Diyos. Yeah. It is a salvation of a spirit. Ito po yung kaligtasan ng Espiritu. Yeah. It's already finished, right? Ito po ay tapos na. Yeah. That's why now we can go to heaven. Kaya naman ngayon ay makakapasok na tayo ng langit. Yeah. This is the first stage of salvation. Ito po yung unang yugto ng kaligtasan. Yeah. And then, because we have the true life, we grow in the faith. At pagkatapos, dahil meron tayong tunay na buhay, tayo ay lalago sa Then pananampalataya. we show changes in our life. At may papakita natin yung pagbabago sa ating buhay. Yeah. That is a salvation of a character. Yan po yung kaligtasan ng pag-uugali. Yeah. It's a second stage. Ito po yung ikalawang yugto. Yeah. And then someday Jesus will come again. At balang araw si Jesus ay muling babalik. Yeah. Then our body will be resurrected. At yung ating katawan ay muling mabubuhay. Then we have a salvation of body. At magkakaroon tayo ng kaligtasan ng katawan. Yeah. This is a third stage of salvation. Ito po yung ikatlong yugto ng kaligtasan. So you need to discern where three stage of salvation. Kaya kailangan nyo pong malamang mabuti yung tatlong yugto ng kaligtasan. So number 1 already tapos na, right? Yung una po ay tapos na. And number 3 will happen when Jesus come again. At yung pangatlo po ay mangyari sa pagbabalik ni Jesus. What's remaining? Ano po yung natitira? Number 2. Yung Number ikalawa po. 2 lamang. Tama? Yeah, it's a Christian life. Ito po yung pamumuhay Kristiyano. Yeah, it's a remaining thing. Ito po yung natitirang So bagay. after salvation, after number 1, remaining thing is number 2. Pagtapos ng unang yugto, yung kaligtasan, ang natitirang bagay ay yung pangalawa. From now, we need to live a new Christian life. Mula ngayon ay dapat tayo mabuhay ng bagong buhay Kristiyano. Yeah. But to live a new Christian life, there are important 4 elements of a Christian life. Pero upang makapamuhay ng buhay Kristiyano, may 4 na mahalagang bagay. It's like a 4 wheel of a koche. Yung 4 na elemento ng buhay Kristiyano o yung 4 na gulong ng kotse. Koche. Yeah. First, Word of God. Una po yung salita ng Diyos. Second, prayer. Pangalawa, panalangin. Yeah. Third, fellowship. Pangatlo, yung fellowship. Four, evangelism. At ika-4, ang evangelism. So, you try to remember 4 elements of our Christian life. Kaya subukan nyo pong alalahanin yung 4 na elemento ng ating buhay Kristiyano. So, every week, I will remind you these 4 elements of a Christian life. At bawat linggo ay ipapaalala ko pa sa inyo yung 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Because it's a basic but the most important thing. Dahil kahit na ito po ay basic, ito po ay napakahalagang bagay. So, you have to learn one by one. Kaya kailangan nyo pong mapag-aralan ng isa-isa. So, through this new beginner Bible study, you need to learn these 4 elements of a Christian life. Kaya sa pamamagitan ng New Beginner Bible Study, dapat nyo mapag-aralan ng 4 na elemento ng buhay Kristiyano. Yeah. So, anyway. Okay, so don't worry. Number 3, it will happen automatically. Kaya huwag po kayong mag-alala sa ikatlo dahil mangyayari ito. All you have to do is focus on number 2.
Ang kailangan nyong gawin ay magtuon sa number 2. naintindihan niyo po? Yeah, okay. But after salvation, there are several things you need to be very careful. Pero pagtapos ng kaligtasan, mayroong mga bagay na kailangan nyo pong ingatan. Don't expect all things goes well. Huwag nyo pong asahan na ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Some Christians have a misunderstanding. Yung ibang Kristiyano ay may maling pagkaunawa. I'm saved. Ako'y ligtas. That's why my remaining life will not have any problem. Kaya naman yung natitira kong buhay ay wala na magiging problema. I will not have any affliction. Wala na akong magiging kahirapan. It's a misunderstanding. Ito po ay maling pagkaunawa. After salvation, you can have many affliction. Pagkatapos po ng kaligtasan, magkakaroon ka ng maraming kapighatian. Psalm chapter 34. Mga awit, chapter 34. Verse 19. Verse 19 po. Psalms 34 verse 19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Yeah, the Bible didn't say few are the affliction of the righteous. Hindi sinabi ng Biblia, nakakaunti ang kapighatian ng matuwid. Tama ba? What the Bible said? Ano pong sinabi ng Biblia? Many. Marami. Many are the affliction of the righteous. Marami ang kapighatian ng matuwid. So, yeah, of course you are already saved. You can go to heaven someday. Siyempre kayo po ay ligtas at balang araw pupunta ng langit. But even though you are saved, you can have many affliction. Pero kahit na kayo ay ligtas, magkakaroon kayo ng maraming kapighatian. Yeah. So, don't expect you don't have any problem, you don't have any affliction. Kaya wag po kayong umasa na wala kayong anumang problema o anumang kapighatian. Because some newly saved people, they don't know this fact. Dahil yung ibang bagong ligtas, hindi nila alam yung katotohanan ito. That's why after salvation, when they meet some problem, affliction, they are stumbled. Kaya naman pagtapos ng kaligtasan, pag humarap sila sa mga problema at kapighatian, sila ay natitisod. So, this time, I let you know. Kaya ngayon, dapat nating malaman. There are many affliction. Maraming kapighatian. So, this New Beginner Bible Study, we will learn why God allow many affliction to save the people. Kaya sa New Beginner Bible Study na ito ay malalaman natin bakit pinahintulutan ng Diyos ang maraming kapighatian sa mga ligtas na Kristiyano. We will learn more concretely through this New Beginner Bible Study. At pag-aaralan natin ng mas konkreto sa pamamagitan ng New Beginner Bible Study. So, don't forget, there is a affliction after salvation. Kaya huwag niyo pong kalimutan na mayroong kapighatian pagkatapos ng kaligtasan. And also, we have to keep our position after salvation. At kailangan nating ingatan ang ating posisyon pagtapos ng kaligtasan. This morning we learn, right? We remind again, 1 Corinthians chapter 7. Di ba ngayong umaga po, pinag-aralan natin, alalahanin po natin muli sa unang Korinto, chapter 7. Chapter 7, verse 20. So verse 20. 7, verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Yeah. Right? This morning we already learned, right? We have to keep our physical position. Di ba ngayong umaga po, pinag-aralan natin na kailangan nating panatilihin yung ating physical na If kalagayan. you are a student, you have to study well in your school. Sa mga estudyante, kailangan nyo mag-aral ng mabuti sa inyong paaralan. If you are housewife, you have to do well housework in your house. Kung ikaw ay housewife, kailangan mong gawin yung mga gawain mo sa bahay bilang isang housewife. If you are a worker, you have to do your best in your workplace. Kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat nagawin mo ng mabuti ang iyong trabaho sa iyong That is pinagtatrabahuhan. keeping your position. Yan po yung pagpapanatili sa iyong posisyon. Because sometimes you can neglect your position. Dahil minsan, napapabayaan mo yung posisyon mo. For example, some students say, "Oh, now I can go to heaven. Halimbawa, yung mga estudyante sinasabi, ay, ngayon pupunta na ako ng langit. I'm so happy. Masaya ako. What do I need to study?
Anong kailangan ko? Bakit mag-aaral? I don't need to do study. Hindi ko na kailangan mag-aral. Because someday I will go to heaven. Dahil balang araw, pupunta No naman ako need ng to langit. study, Hindi right? na kailangan mag-aral. It's a good reason you don't study. Mabuting dahilan ba to para hindi na mag-aral? Most student doesn't want to continue study, right? Yung mga estudyante, ayaw na po mag-aral. Yeah. But it cannot be the reason, right? Pero hindi po ito Yeah. magiging We madali. have to keep our position. Kailangan po nating panatilihin ang ating posisyon. Okay, so you have to be careful. Kaya kailangan nyo pong mag-ingat. Yeah. And then the important thing, getting a supply is the first thing after salvation. At ang mahalagang bagay po ay yung pagtanggap ng tustos pagtapos ng kaligtasan. Getting a supply. Yung pagtanggap ng mga panustos. We learn, right? When you get the salvation, we have a true life. Kung tayo po ay naligtas, tayo ay meron ng tunay na buhay. All the life need to get the supply, right? Yung bagong buhay ay kailangan ng tustos. Yeah. Before you do something, you need to try to get the supply. Bago nyo po gawin yung isang bagay, dapat na magkaroon kayo ng panustos. That's the most important. Yan po yung pinakamahalaga. Colossians chapter 2. Colossus chapter 2. Verse 19. So verse 19. Chapter 2, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ay ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Yeah. Hold fast. You need to hold fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joint and ligament. At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya ay ang buong katawan na tinutustusan ng pagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan. Yeah. When we get the supply, we can grow, right? Kapag tayo ay tumanggap ng panustos, tayo po ay lalago. Yeah. The tree has the life. Yung puno po ay may buhay. But what will happen if it cannot get the supply any water? Pero ano pong mangyayari kung hindi ito makakatanggap ng panustos na tubig? Tree cannot grow, right? Yung puno po ay hindi lalago. You have a life, right? Kayo po meron kayong buhay. That's why your side, you need to endeavor to get the supply. Kaya naman sa inyong panig, kailangan yung pagsumikapan na makatanggap ng Then you panustos. can grow. Pagkatapos kayo ay lalago. Sometime, newly saved Christian, they try to evangelize some people. Minsan yung mga bagong ligtas na Kristiyano, sinusubukan nilang mag-evangelize ng ibang tao. Yeah, they try to evangelize their hometown province. Sinusubukan nila na mag-evangelize sa kanilang probinsya. Because they want to share the gospel. Dahil nais nila na ibahagi ang ebanghelyo. But the problem, when they go to the province, they don't get the supply. Pero ang problema, pag pumunta sila ng probinsya, wala silang tinatanggap na panustos. Without getting a supply, they try to preach the gospel. Nang walang panustos, sinusubukan nilang ipangaral ng ebanghelyo. Then, they don't get any power. Pagkatapos nun, hindi sila nagkakaroon ng anumang kalakasan. They don't have any strength. Wala silang kalakasan. That's why they are stumble. Kaya naman sila ay natitisod. That's why some newly saved Christian, they are stumble. Kaya yung ibang mga bagong ligtas ay natitisod. Because when they fail in the evangelism. Dahil sila ay nabibigo sa evangelism. So, Sunday, that's why Sunday sermon is the time you get the supply. Kaya naman, tuwing linggo, sa Sunday sermon, ay yung oras kung kailan kayo makakakuha ng Before you panustos. evangelize somebody, at first try to get the supply. Para makapag-evangelize ng ibang tao, una kailangan tumanggap ng panustos. Yeah, that's important thing. Yan po yung pinakamahalagang bagay. Okay, so keep in mind, after salvation there is operation. Kaya huwag niyo pong kalimutan na pagtapos ng kaligtasan, may kapighatian. After salvation, try to keep your position. Pagkatapos ng kaligtasan, subukan panatilihin ang After posisyon. salvation, try to get the supply. Pagtapos ng kaligtasan, subukan tumanggap ng panustos. Then maybe you can succeed in your Christian life. At kayo ay magtatagumpay sa inyong buhay. Naintindihan niyo po?
Yeah, so yeah, today is the first session. Ngayong araw po ay unang session. Yeah, as already announced, this New Beginner Bible Study is a 8-session course. Gaya po ng na-announce, ito po ay 8-session course. But here, the important thing, you need to attend this New Beginner Bible Study consistently. Pero ang mahalagang bagay po ay kailangan nyo umatin ng New Beginner Bible Study ng patuloy. Yeah. If you attend this New Beginner Bible Study consistently, it make your faith be strong. Kung patuloy nyo pong atinan ang New Beginner Bible Study, magagawa po nito na patatagin ang inyong pananampalataya. That's why we have one rule. Kaya meron po tayong isang rule. If you finish 8 weeks course, the last session, we will provide certification. Kapag natapos nyo po ang 8 course ay sa huling linggo ay tatanggap kayo ng certification. But the condition to get the certification, you have to listen to the sermon on site more than 5 times. Pero ang rule po para makatanggap ng certification, kailangan kayo makinig ng 5 session na mahigit dito sa church. Yeah, it's a 8-session course, right? Ito po ay 8 session na course. 8 session. But to get the certification, you need to finish over 5 session. Pero para tumanggap ng certification, kailangan yung makapanood ng 5 o higit pa. On site. Ng on-site po o dito sa church. On site. But sometimes, right, you absent. But if over three times absent, you cannot get the certification. Pero minsan po kailangan nyo lumiban, pero kung lalagpas ng 3 yung pagliban, wala pong certification. Naintindihan niyo po? But you absent 3 times, for example. Pero halimbawa, lumiban kayo ng 3. Yeah, if even you don't listen on-site sermon, you need to listen online sermon. Kahit na hindi nyo napakinggan ng on-site, kailangan nyo makinig ng online. This is a condition. Ito po yung kondisyon. Naintindihan niyo po? Yeah, then we will provide certification. Pagkatapos maglalaan po kami ng mga certificate. Yeah, but anyway, if you finish all 8 session, I convince your faith already will be strong. At kung matatapos nyo po yung 8 session, sumasang-ayon po ako na yung pananampalataya nyo ay tatatag. I convince you can succeed in your Christian life. Masang-ayon po ako na ang inyong buhay Kristiyano ay magtatagumpay. But much better, right? 8 session whole on site. Pero mas mabuti na yung 8 session ay on-site. Yeah, I hope you can finish your whole session. Kaya umaasa ako na matatapos nyo ang lahat ng session. Okay? Yeah. And also, second batch New Beginner Bible Study, you are like the classmate. At yung New Beginner Bible Study po ay gaya ng kayo ay magkakaklase. Yeah. Let's close each other. Maging malapit sa isa't isa. And then if some classmate absent, you encourage it come together next time. Kung may isang classmate na absent, himukin ninyo na dumalo sa sunod. Yeah, so let's finish your whole session all together. Right? Kaya itapusin po natin ang lahat ng session na magkakasama. Okay? Yeah. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for allowing great chance we can have a New Beginner Bible Study. Salamat po sa pagpapahintulot ng dakilang pagkakataon na magkaroon kami ng New Beginner Bible Study. By the grace of God, God allowed many newly saved people. Sa biyaya ng Diyos, ipinahintulot ang maraming bagong ligtas na tao. Please help and guide their new Christian life. Pakiusap, tulungan at gabayan niyo po ang kanilang buhay Kristiyano. Please allow all the situation, all brothers and sisters can finish it for a session until the end. At ipahintulot niyo po ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng kapatiran ay matapos ang buong session. And let us glorify our Lord through this New Beginner Bible Study. At nawa maulwalhati namin ang aming Panginoon sa pamagitan ng New Beginner Bible Study. We only rely on your mercy and gracious. Umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po.